So, ang pick-up, sir, kumusta naman siya ngayon? At tulad din ba siya ng mga ibang kagaya ng Grab na mga foreigners ang may-ari? Ay, hindi po. Ang pick-up lang po ang may-ari po si Mr. Dave Almarines po. Siya po yung founder and CEO ng pick-up. Ang co-founder po nito ay si Miss Aramina, kung kilala niyo po si Aramina. O bakit paano niya po naging partner si Aramina? Si Ma'am Aramina? Asawa niya po eh. Asawa niya. Grabe, pasensya na po. Hindi ako masyadong familiar at maraming salamat at babanggit mo nga. Parang So, okay sir. At saka Sige. si Jason Chua. Ang may-ari po ng mga jackliner bus group dito sa atin, sa buong Pilipinas. Yun po. Kapartner po niya. Opo, kapartner po. Ni Sir Dave. Opo. Okay. So yan guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ito mula ang inyong lingkod, Batang Elio po. Nandito tayo sa Neapolitan. Sa likod lang ng SM Fairview yan po. At napansin ko kasi andito si Mr. Bradley. Matulog na matulog po pangalan niya ngayon regarding po sa sa business niya. Kumbaga parang mabilis siyang nakapagparami ng sasakyan regarding po sa TNVS. And so susubukan po natin kausapin kung papayag po siyang may interview. So yan po. Yes, sir. So yun guys, tara puntahan natin. Hey, sir. Sir, kayo po si Mr. Bradley? Okay lang po ba ma-interview kahit saglit? Ayun, mabuti naman. Maraming salamat sir sa pagpapa-unlock ninyo. Pwede ko ba kayong lagyan ng mic? Ito sir, pakikabit na lang. Saan ba ito lalagay? Dito lang sir, sa Yan. Sir, kung hindi naman masyadong okay lang ba na, dito tayo sa labas? Sige, dali lang ko lang. Yan. Napakabait po ni Mr. Bradley, mga kalingap po, Nag-unlock po siya. Antayin mo natin sa labas. Sir, okay lang sa inyo talaga sir na makuhanan yung kahit buong mukha nyo. Oo naman. Ayun, buti naman. Sir, may mga ilang katanungan lang ako sa inyo. Sino ba si Mr. Bradley? Ako nga pala si Lee. Galing dating batang probinsyano din. Galing ng Pangasinan. May Anda. Okay. Oo. So, paano nyo nagawa yung marami kasi akong naririnig sir na galing nga daw po kayo sa Totoo kaya yun na galing kayo sa medyo mahirap din na buhay? Opo, galing talaga ako sa mahirap na buhay kasi galing ako sa amin kasi sa probinsya namin, ang hanap buhay doon is magbubukid, mga mangingisda, ganon. Kasi yung lugar po kasi namin is isla po yun. Tapos hanggang sa nakapag-aral, hanggang sa natapos, then pumunta ako Maynila para makapagtrabaho. Ang galing, no? So ano naman po yung naging trabaho nyo bilang isang galing sa pagbubukid? Ano naman po yung naging trabaho nyo dito sa Metro Manila? Una-una kong punta ng Manila is naging security guard ako. Oh, talaga?
mga sa high-rise building, ganun sa mga ang una-una pala nung nagtrabaho ko sa as security sa hotel. Okay. Hotel. Then later on hanggang sa dahil sa medyo may katangkaran din tayo, mabilis tayong Ano ba height niyo, sir? 5'11". 5'11", kaya pala ang baba mo. Kaya, So, no? kaya mabilis tayong nakahanap ng trabaho, security, tapos nakapag-security na rin ako sa mga BPO, mga ganon. Okay, so yung pala ang sikreto ng mabilis na pag-asenso. Ay, sana all na lang. Mukhang ganda lalaki niyo nga pala, sir, no? Tsaka matangkad. So yun. And balita ko, sir, may mga ilan na ba yung naipundar mo na sasakyan at paano mo na yun? Paano mo na achieve? Okay. Mayroon na po akong mga walo na Wow! units na mga sasakyan. Dami. Ayun, nag-umpisa lang din ako sa nakapag-loan ako. Then actually yung mga sasakyan naman ko ngayon is puro loan lang din naman yan through bank financing, mga Toyota financing, mga ganun po. Hanggang sa yung una ko nakikipag pa lang ako pag TTLBs pa ako. Nakikipag-boundary lang ako din. Oh, talaga? Okay. Boundary lang. So, nagba-boundary ako ng mga 111. Actually, yung unang-una kong unit ay Mirage. Yung Mirage. Oo, sir. Alam Mirage. ko yan. Okay. So, nagba-boundary ako noon. And then, sa kunting sipag lang, lakas ng loob, nag-loan ako sa bangko para makapaglabas. Ng sarili na. Sarili ko na. Okay. Kasi nakita ko maganda yung kitaan din as a TN-based driver. Ayun, hanggang sa nakapag-ipon, hanggang sa nakapag-loan na naman ako ulit para dumami yung kita ko. At ang naging naging tawag ito, TN-based operator. Wow, galing naman. Hanggang sa marami na akong nakuha ang driver, napapaboundary ako. Yan. Every, pagka boundary hulog kasi tinatawag, mapasa driver na yung sasakyan 5 years. Pero magkano naman, sir, yung binaboundary nila sa inyo? Sa araw-araw? Sa akin kasi, pagka sedan, 1.2. Okay. 1.2, libre, free na po yung free yung coding sa kanila po yun. Ibig sabihin, hindi sila magbabayad Opo. sa mga coding. Opo. Okay. Then, yun. Tapos pagka SUV po yung nagamit, kunwari Innova po, medyo may kataasan din. Mas yung mataas. boundary. Dapat lang kasi mahal naman yun, sir. Siyempre. Opo. So yun at grabe 8 na pala yung naipundar nyo. Sa loob ng ilang taon nyo po nagawa yun, sir? Bago nyo nakuha yung 8. Bali ilang taon? Nag-start lang ako. Wala pang 2 taon to kasi after pandemic po ito Ay, ang bilis. Opo, after pandemic, then kasi di ba nung pandemic, sa security pa ako noon. So, nung nakita ko, medyo maganda-ganda ang kitaan sa ganito, di nagsarili na ako. Hanggang sa nakita ko, maganda pala. So, naglabas, and then yung, siyempre, contacts. Yun. Okay. So sir, pwede ko ba kayong matanong? Kasi may babasa din ako sa Facebook page na parang meron daw kayong meron kayong group na ganyan. Opo. At nakita ko siya parang nakalagay doon Brad. Parang BRAD. Ano ba ibig sabihin ng Brad? Ibig sabihin po ng brand is brotherhood, respect, Okay. advocacy, saka discipline. Yun po yun. Ano ba yun? Fraternity ba yun? O ano, sir? Kasi may brotherhood Hindi po, lang po yun, samahan po yun ng parang alliance ng TNBS
para nagtayo ako ng ganun para sa mga member din ang makikinabang later on. Ang ganda, no? So, ibig sabihin, tumutulong na rin pala kayo sa ibang mga, mga baguhan na driver at operator. Yun ba yun? Opo, Yun ba yun? nag-assist din po ako ng through TNCs. Ganun po. Para i-assist ko po sila para i-process yung TNBS nila papunta sa LTFRB para maging legit na prangkisa. Wow, ang galing pala, no? So, sir, kung sakaling parang nakaka-inspire pa kasi yung kwento nyo, no? Paano kaya kung ako kukuha din kaya ako maglalabas ako ng kahit sedan muna, pwede ko ba kayong malapitan para makapagpatulong? Yes, sir. Pwede. Ayun, ginagawa ko grabe. ngayon. Antindi. Oo. So, nako. Gusto So, pa. sir, regarding naman sa ano bang advocacy ninyo? Bakit may advocacy yung brand? Ang advocacy talaga namin is para makatulong sa kapwa kong mga driver. So, sir, pasensya na, naputol kanina, no? Hindi po. Nasaan na nga ba tayo? Ano ba yung last na tanong ko? Yung advocacy ninyo, napakaganda. Opo. Ay, ano ba yung kasuotan nyo ngayon na pick-up? Isa rin ba yan sa mga Ay, opo. Ito po, ang suot ko ngayon, ito yung pick-up. Ito po yung isang TNC po ang tawag dito. Ang ibig sabihin po ng TNC is Transport Network Companies po. Ito po yung nagpa-process ng TNBS. Ang ibig sabihin po ng TNBS is Transport Network Vehicle Services. Ito po yung magiging prangkisa at ito pong TNBS na to, ang nagpa-process po nito ay ang TNC sa LTFRB para maging prangkisa po. Pag lumabas po yung mga slots na galing LTFRB. para maging legal siya? Oo, para maging legal. Okay. Para makapagbiyahe ka ng katulad ni Grab, pick up, ganun po. In-drive, ganun. So, kumusta naman po ang biyahe dyan sa pick-up? Kasi sa pagkakaalam, pasensya ka na sir kasi halos bago ko palang parang nakita ito, kadalasan kasi nakikita ko, mga Grab, Joyride, yung mga ganyan. Ito pa ba ay bago lang itong pick-up? Opo, ang pick up po is nilaunch lang siya nung April. Bago lang. Yata yun, mga ganon. 2003? 2024. 23? 24, okay. Opo. Sorry. So yan, so ang pick-up sir, kumusta naman siya ngayon? At tulad din ba siya ng mga ibang kagaya ng Grab na mga foreigners ang may-ari? Ay, hindi po. Ang pick up lang po ang may-ari po si Mr. Dave Almarines po. Siya po yung founder and CEO ng pick up. Ang co-founder po nito ay si Miss Aramina, kung kilala niyo po si Aramina. Bakit paano niya po naging partner si Aramina? Si Ma'am Aramina? Asawa niya po eh. Asawa niya. Grabe, pasensya na po. hindi ako masyadong familiar at maraming salamat at nababanggit mo nga. Parang Saka So, okay sir, Saka sige. si Jason Chua, ang may-ari po ng mga jackliner bus group dito sa atin sa buong Pilipinas. Yun po. Kapartner po niya. Opo, kapartner po. Ni Sir Dave. Opo. Okay. So, parehong mga Pinoy. Mga Pinoy po. So, Kung mapapansin niyo po yung mga buses, may nakalagay doon sa likod ng pickup. Yun po yun. Okay. So, kailangan pala talaga dahil mga Pinoy sila, kailangan tangkilikin natin yan. Opo, sir. Siyempre. Unahin natin yung sariling atin, di ba? Para makatulong naman sa ekonomiya ng ating bansa, Ayan. So, sir, ano pang masasabi niyo tungkol naman sa pick-up? Ano bang kwento niyan? Ang pick-up naman po ay maganda rin siya. So, malakas din ang biyahe dito. Lalo-lalo na po sa airports. Lahat po ng airports ngayon ay meron po doong mga pick-up booths. Okay. Opo, Terminal 1, 2, 3. Ganda pala, Sa susunod pa. So, ibig sabihin, mabilis pala yung paglago ng pick-up. Opo. So, yun.
Sir, pasensya ka na, naabala kita ng gusto Hindi, ha. okay lang ho. Okay lang talaga sir. So ano pa yung ano, siguro baka may lakad pa kayo ano, hingan na lang kita ng ano, ng huling mensahe kung ano naman ang may papayo mo sa amin. Kagaya ko nagpaplano din akong ano, kumuha ng, dahil narinig ko nga sa inyo ano, parang maganda parang gusto ko na ring ano, mag-join. Sige po. Anong pwede mong maipayo sa amin bilang baguhan kung sakasakali? At sa aming mga nagpaplano. Ang maipapayo ko lang po, pagka gusto ko pumasok ka sa ABS, siyempre, kukuha ka muna ng sasakyan. Okay, siyempre. Para may pasok na natin sa ganito. Kung meron na po kayong sasakyan, pwede po akong kontakin or PM nyo po ako o di kaya sa Facebook page namin, pwede po kayong mag-ano doon sa Brad. So sir, excuse me lang sir. So ibig sabihin, paano ka namin makokontak? Pwede bang mahingi yung ano mo? Yung number mo or ano ba? Ano ba yung pwede mong ma-share sa amin para makontak ka namin kung sakasakali man? Pwede nyo akong kontakin sa mismong Facebook page ng Pick Up. Pwede rin. Direkta na kayo doon. Through online lang naman. I-search nyo lang po yung Pick Up doon. Lalabas na naman po doon yung mga contact number at saka location ng Pick Up. Pwede ka rin kayo through online na apply, ganun. Pero kung sakasakali sir na pagdating ng araw at ako'y handang-handa na makakuha ko ng sasakyan, pwede bang ikaw mismo yung lapitan ko para magpatulong? Pwede, kahit nga ngayon So, yun. process natin Yun yung gusto kong marinig. Wala pang sasakyan sir. Opo. Kaya, siguro mamaya. Maglalabas ako mamaya. Sige. Ang bilis, no? So sir, pwede bang mahingi yung mismong direct number mo? At ilalagay ko rin dito. Okay lang ba? Ilagay ko dito. Pwede I-post naman. ko yung number mo para kung sakaling meron ding ibang makapanood nito at interesado rin mag-join na kagaya ko, ay alam kagad nila kung sino yung hahanapin at mabilis. Pwede, anytime. Ayun. So sir, pwede mo bang banggitin yung number mo? Huwag muna. Hindi ko pa alam kung ano number ko. So sir, kunin ko na lang mamaya sa inyo yung number at ilalagay ko na lang dito. Okay lang sa inyo? Sige. Ayun. So sir, hindi na kita istorbohin ng mahaba, ano? So, last words bago ko kayo pakakawalan. So sir, ayun, grabe. Maraming salamat talaga sa inyo sir at napaunlakan po ninyo ako. Siguro malaking tulong talaga ito para sa amin na nag-a-aspire na gayahin din yung yung mga naging kwento nyo na sana makapagparami rin kami. And yun talaga sir, maraming salamat at pinunlakan mo ako So sir, alis muna ako at maraming salamat sir. So last words. Thank you. Okay. So yun na. Thank you. Magaling na sir. Ang haba ng sinabi niya. Thank you.